Ayan! Hello guys! Good morning! Welcome back to another vlog. Isang ano lang to, pasasalamat or short vlog. Magbabasa lang ako ng mga comments. Magda-lunch na ako ngayon dito sa bahay. Off ko and mamaya pupunta ako ng Costco. Sa mga nagtatanong kung saang state pa ako, nasa Ohio po ako. Paulit-ulit na lang tayo. Charis, joke lang yon. Sabi niyo, ang taray naman ito. Charis. Ayan. State of Ohio po ako. Ayan. Dugudugugang pala ang term sa mga mahilig mag-call sick. Yes. Dugug-dugugang. Pero minsan na rin akong naging member ng minsan na rin akong naging biktima. Nabubuwisit ako dati, pero nung di katagalan, sinabayan ko na lang kasi wala tayong magagawa. Parang culture na ata sa Saudi Arabia ng mga Pinoy na magsakit-sakitan. Sabi nga nila, kung hindi mo sila kayang kontrolin, join them, Charis. Pero, kapag natural ka talagang tamad at nagsasakit-sakitan ka, naku dahil pagdating mo dito, mahihirapan ka talaga, di ba? Ayan. Dito naman, hindi ka naman siguro maku-force na mag-sick leave. Una sa lahat, pag nag-sick leave ka or call off ka, kukunin yon sa iyong PTO. Pangalawa, kapag nag-call sick or call off ka naman, walang bayad. Kung may PTO ka, babayaran ka, normal rate, ganyan. So, medyo bababa ang iyong sahod. Sa mga nagko-comment na parang meron naman daw short-term disability or kung ano man, yun yung kapag matagal na kayong nagsisick leave or nagko-call off, tapos may karamdaman talaga kayo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay simpleng sakit lamang or yung parang naanuhan kayo, yung parang naging weak lang talaga kayo on that day. Siguro pag na-hospital kayo ng mga isang buwan, syempre, maaaring mako-cover yun ng short-term disability. Kung one day lang naman, posible naman siguro makover ng short-term disability. Charis, disabled na kayo after one day. Charis, joke lang yun. Ayan, very well said. As in, nakakatuwa talaga at natutuwa ako mga Inday sa mga comment ninyo. As in, dito ako na parang na-inspire na mag-vlog pa more at umisip ng mga content na kapaki-pakinabang. Kasi nga, gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko yung mayroong mga taong natutuwa or nabibigyan ng tamang impormasyon sa napakasimpleng explanation. Charis! Yan, very well said. Dumating po ako dito last year. Studio type lang meron ko, yes. You know, living below your means but within your needs is the secret to financial success. Dapat parati nyong i-remind yung sarili ninyo, bakit ba ako nandito sa Amerika? Ano ba yung goal ko? Kung yung goal nyo lang is mapag-aral yung mga anak nyo dito, makakuha ng American passport at marami naman kayong pera, disregard yung pagiging practical. Pero kung wala kayong ipon, wala kayong sapat na emergency fund, wala kayong investment, at ang net worth ninyo is less than your debt. For example, ang debt ninyo ay $20,000. Tapos, ang perang nasa bangko nyo lang ay $5,000 or $4,000 or $7,000 or even half of that, you are poor. You are poor. Diba? Purita kayo. No, diba? So, wag masyadong pasosyal. Kung dapat, nahihigitan nyo ng triple yung utang ninyo or debt ninyo. Diba? So, kunyari, kung meron kayong utang na $20,000, dapat meron kayong net worth, lupa man yan,
cash man yan sa bangko, nasa emergency fund man yan, at least $60,000 pataas. That's when you can consider yourself financially comfortable. Huwag masyadong ambisyosa. O, diba? Alam ko yung mga tatamaan ay magagalit at magtatampo na naman sa akin or baka mag-unsubscribe pa. O, diba? Bongga! Cherries. Pero reminders lang po yun sa mga tao, diba? Hindi porket you can afford that property or you can afford that thing, yung parang kaya mong bilhin sa pera mo it does not mean that you can afford it. For me, ang ano ko dyan, mga inday, you should not spend a one-time payment of more than 1% of your net worth. Diba? Bongga. Ano kaya yun? Charis. For me, kung kunyari ang net worth ninyo ay $100,000, dapat you should not spend on a single items or kung ano man that is more than $1,000 one-time payment. Please lang, wag po. Diba? Kasi kung nag-i-spend kayo ng $10,000 or $5,000 or $4,000 in one-time payment and yet your net worth is just, a little bit higher from that, ang tawag sa inyo ay sosyalera. Social climber. Tamaan ng tamaan. Diba? Ted Makels. Charis. Joke lang yon. Ayan. Ay, nako, Dave. Next, topic. Baka mabash na naman ang lola ninyo. Maybe next time, andyan na kami sa next year. Andyan na kayo sa US. Yes, marami pong, may nagtatanong kung merong mga car dealership dito. Marami. CarMax is one of the most common. Nakaka-inspire magtrabaho dyan. This is about yung parang social security. Yes, basta eligible kayo and then once you reach the age of 65, you can claim for social security benefits. And kahit saan man kayo sa mundo, for as long as walang restriction yung country na tinitirhan ninyo, para bayaran kayo ng social security administration ng mga benefits ninyo sa retirement, makakatanggap at makakatanggap din po kayo. Okay? Basta tatandaan nyo lang yung, for example, 62 kayo nag-retire, hindi yun full retirement age. So, pwede kayo mag-retire, optional yun sa inyo. At the age of 62, kaso, hindi full benefits yung makukuha ninyo. I think 70 or 75% lang. Kapag 65 kayo nag-retire, full benefits. Kapag 70, dinilay ninyo hanggang 70, makakakuha kayo ng more than what your benefits is. Hi, Nurse Can! I'm one of your followers nandito sa Saudi, waiting mag-current. Napaka-informative ng mga vlogs mo at na-explain mo ng simple ang mga katanungan sa isip ko. More vlogs, please. Thank you so much! At least, hindi na lang si Ate Monet yung aking subscriber. Charis! Hi, Ate Monet! Na-meet ko pala itong si Ate Monet sa airport. Hindi ko alam naka-work pala siya ng isa sa mga friend ko or best friend ko na nasa Prince Sultan Cardiac Center. Yeah. So, hi Ate Monet! My God, napakabait so far. At least, meron na akong ibang subscriber aside from Ate Monet. Comment down below kung nandyan din kayo sa Saudi Arabia sa mga hindi nabanggit. Charis lang. At saka si Kat, meron pa pala si Catherine. Yeah. She's coming siguro mga, kailan ba Catherine kapapunta dito? Mga early siguro later this year. Ayan. Mema talaga yung tawag sa akin, nakakaloka. Ano ibig sabihin ng Mema? Mama na ako. Charis. Ayan. Mema, ask ko lang po kung pwede dyan mag-retire dyan sa US. Yes po, makaka-receive kayo ng pension after 62 years old. Basta you are qualified for the Social Security benefits, in which na-explain ko na yan sa ibang videos ko. Ayan. Hi, Nurse
can ask ko po kung normally ba ilang months bago dumating ang actual green card. So, ito mga Inday, kailan dumarating yung actual green card ninyo mga Inday? So, nakadepende po yan. So, for example, nakadepende sa inyo kung kailan nyo babayaran ang inyong green card. Situation number 1. If you pay your green card before flying to the US, or at least 1 day before you fly to the US, basta bayaran ninyo before kayo mag-fly papunta dito sa US, magsa-start yung 90 days period after you landed here in America. For example, in my case, mga Inday, binayaran ko siya bago ako mag-fly papuntang US. So, dapat, nung naglan ako ng January 23, 2023, nung naglan ako last year, dapat within 90 days, okay, maximum of 90 days, dapat ma-receive ko na yung green card ko. Or else, I have to call USCIS or kung sino man, Department of Homeland Security, para mag-follow up kung wala pa yung green card. But usually, dumarating siya after a month. Diba? Pwede nyo ring bayaran pag nandito na kayo sa Amerika. Kailan mag-start yung 90 days kapag dito nyo siya binayaran? It will not start on the day of your arrival. Magsa-start yung within 90 days or maximum of 90 days period na binibigay nila after mo siya bayaran. So, magsa-start lang yung process ng pag-receive mo ng green card after mo siya mabayaran kung babayaran mo siya dito na mismo sa United States of America. Okay? So, kung dito nyo siya babayaran, after that day, dun magsa-start yung 90 days. Pero kung sa Pinas nyo babayaran, hindi siya magsa-start agad-agad. It will start upon your arrival here in the US kapag nakatapak kayo ng American soil. O, diba? Bongga! Ayan. Beshi, tourist po ako dyan before, I think I've already answered this. Ito, tourist po ako way back 2012. I already passed the NCLEX at that time. Advice po sa akin is umuwi ng Pinas at doon i-process yung EB3. Wala po kasing employer na mag-process ng P1 to EB3. Yes, that was before, but today, meron na. Student to EB3, tourist to EB3, I think pwede na. Ang daming gumagawa na yan dito. Okay? It is, hindi yun, anong tawag dito? At that time kasi, napakahaba ng waiting period. Kaya walang employer ang nagpe-petition or nag-go through the adjustment of status. Kasi nga, wala ring kwenta. O, diba? Kaya umuuwi na lang yung mga aplikante kasi napakahaba ng waiting period, mga Inday. So, ang nangyayari, umuuwi ng Pilipinas yung aplikante para doon na lang i-process yung EB3. Pero dito, kasi nga shorten na ang waiting time, so marami ng employer ang nagpa-process ng adjustment of status from student or tourist into EB3, immigrant visa. Hindi naman siya bawal noon. Hindi lang talaga preferred ng employer na mag-convert ng visa into EB3. Meron po ba diyang bench at pen shop? Salamat sa mga information. Bex. Bex talaga? Wala. Lalo na pag dito sa sa Ohio. Wala kang makikitang pen shop tsaka bench. Imbis na ipang bench mo, bili ka na lang ng Tommy or Lacoste. Lacoste t-shirt dito pag Black Friday nasa $40 to $50. Ang Tommy depende. Kapag mga polo shirt nasa $39 or $35. Kapag mga t-shirt lang nasa mga $20, kung minsan merong $15. Sa premium outlet yun premium outlet price. Pero, wag naman yung parang sabihin nyo, ay $40 lang ito. Or $50 lang. Ang $50 mga Inday nasa more than 3,000 pesos. Or, 2,800, 3,000. Wag, itong nangyayari sa atin kaya tayo hindi umaasenso.
or hindi tayo nakakaipon ng bonggang-bongga bago tayo umuwi ng Pilipinas kung sa Pilipinas man tayo mag-i-stay. Masyado nating minamaliit ang pera kung saan na tayo nag-i-stay. So, hindi tayo nakakaipon. Ang ending, at the end of the month, wala tayong perang naiipon. Kasi panay tayong ganito, $50 lang naman yan, $20 lang naman yan, $50, $60, $70. O kaya kung nasa Saudi tayo, 70 lang naman yan 70 reals lang naman yan 60 reals lang naman yan Bibili na ako ng ganito. Bibili ako ng gusto ko. O diba? Things that I want. Kasi nga, masyado nating minamaliit yung pera. Pero always, hindi ko sinasabing mag-convert kayo always, especially sa pagkain. Hindi kayo makakakain kapag nag-convert kayo. Pero always convert, especially every time you buy something that you want. Okay? Hindi yung needs. If it's needs, don't convert. Pero if wants, like bag, expensive bag, $1,000, napakaliit sa'yo. 2 OT mo lang dito. Maring sabihin mo maliit lang ang $1,000. But if you convert that is 60,000 pesos. 58,000 pesos. O diba? Red flag. Wag magko-convert pagdating sa needs. Pero pagdating sa wants, mag-convert. Kasi the reason why na nandito tayo sa abroad is nakita natin na mataas yung sahod natin sa Pilipinas according sa currency natin, which is Philippine peso. Inisip natin na ang sweldo sa sahod, 150,000, 120,000. Yun yung nasa mind natin, yung nasa Pinas pa tayo. Ang sweldo natin sa Amerika, 250,000, 200,000, 180,000. Yun yung mindset natin, yung nasa Pinas pa tayo. Sana madala natin hanggang sa pagstay natin dito sa Jamaica. Kasi marami sa atin ay hindi naman forever na magsistay dito sa abroad, 'di ba? Lalo na yung mga single na mayroong talagang plan na umuwi ng Pilipinas at doon magsettle after 10, 12, 7, 8, 9 years. O 'di ba? Mag-ipon, bilhin ang kailangang bilhin na kailangan, pangangailangan. Hindi kung anong gusto ng mata, kung anong naisip, at kung ano yung babagay sa'yo or makakapag-impress sa mga kaibigan mo. O diba, Bog? Ang daming tinamaan na naman. Charis. Sige na mga inday. Hanggang sa muli nating pagkikita. Okay? Live below your means but within your needs. Have a good day. Bye-bye.